sanang bumanat, Kuya Carl. Anong banat yun? Yung ano, Oh. mahal na araw na. Oh. Kaya mas lalo kitang mahal. Aray ko, lakas ng volume. Sorry, napakamot si ano. Ano ba naman? Ano ba naman banat yan? Dapat hindi sa akin mo sinasabi yung mga ganyan. Sabi ni Kuya Bor. Sabi ni Kuya Bert. Oh. Kuya Bert, nabanatan ka na ba? Nabanata na ako, Kuya. Oh, anong sabi sa iyo? Oo. Bakit ganun pala ang sabi ko. Akala ko ibinanata ka rin ng mahal na araw na, pero mas mahal kita. Oh. Pag binanatan ako ng ganun, babanatan ko rin. Manahimik ka. Manahimik. Tulog ko na. Baka mamaya. Hindi po. Hindi po tayo ganun. Huwag ka nga ganyan. Parang tango. Hindi po tayo ganun. Tayo po ay mga mababait na bata. Yan. Mababait na bata. Yan. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi ako makalak. Hinama nga yung monitor. Ay, pasensya po. Nabibingi ang ating Kuya Carl. Baka mamay mapaagap ang kanyang pagkabingi. Yan nga. Oo. Sa magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes! Kasing ganda po ng... Ni DJ Bugs. Kasing ganda po ni Kuya Carl. Ay, yes. Charot yun. Ano nga yun? This is... What is this? Ganon. Oo, di ba? Yan na nga. So, hello po. Magandang ano at welcome na po sa unang sa season 1 ng mahal... season 1. Hoy! Yari ka kay Jesus. Charot lang. Ano po, kahapon po nagkaroon po tayo ng Season 1! Ikaw, Kuya Carl, ha? Hindi. At ngayong araw na ito, yan. Ito ay Lunes Santo po ngayon. Yes, Lunes Santo. Holy Monday po. O kaya, kahapon po kasi nagsimula na po mga palaspas. Yes, yan. palaspasan na. Yes, Palm Sunday po kahapon. Sana po ay nakapagpa-bless kayo ng mga palaspas. Kung hindi man po kayo Katoliko, ay sana nakapag-enjoy po kayo sa araw ninyo. Yes, tama. Oo. Nagbenta kami nun ng Palm Sunday. Talaga? Nagbenta kami ng palaspas. Ngayong, anong nakaraan itong Sunday? Oo. Nagawa kayong palaspas? Oo, tapos binenta namin. Talagang millionaire mindset. Millionaire mindset. Ginagamit ang mga okasyon. Ay talagang gamitin natin ang okasyon. Siyempre, para din sa mga taong gusto ng palaspas. Kasi, alam niyo ba, next year gagamitin din yung palaspas na yan. Hihingin yung palaspas na yan at yan yung ginagamit para sa Ash Wednesday. Sinusunog alam mo ba yun. kung anong ginagawa namin sa mga palaspas? Anong ginagawa? Kapag natuyo na, pang-suob. Nilalagay nga. Nilalagay na pandagdag para malaman talaga kung sino ang kalaban. Oo, gano'n. Ang kalaban mo ay napakalaki. Ano nga ba yun? Iba't ibang chemical yun eh. Napakaganda. Oo, yung puti. Tawas. Tawas. Tapos meron doon parang medyo kulay yellow. Oo, kulay yellow. Ano nga ba yung Tito Boy? Yung mga ganun. Insenso. Yan. Actually, tapos lalagyan ng palaspas. Kugupit kami doon sa palaspas na tuyo. Alam mo yung ginawa nung teacher ko nung high school? Nung isa, ginamit niya yung experiment, sabi niya. Ang namin na chemistry, chemical reaction, kami chemical reaction. Tapos yung kaklase namin, parang nababalis. Sabi ng teacher ko, ay ako. Papakitaan ko kayo. Tuturuan ko na kayo ng chemistry at tayo ay magsusuob pa. Gano'n. Nagsuob kami sa loob ng classroom. Humanap kami ng bunot. Humanap kami ng Pero ang bango nun, ha? Ibang feeling. Ang bango talaga. Akala na kapag nagano na, sinaboy mo na yung kung ano man yun. Nag-uuso ka na. Tapos ako naman nilalanghap ko. Kaya ganun ko. Tapos yung nagsusob sa akin, ginaganon yung usok sa katawan ko. Kaya ganon. Tapos ako naman, sinisinghod ko talaga. Ang bango kasi. Ang bango talaga. Hindi po ako addict. Pati nostalgic ang feeling pag nakaamoy ka na nagsusuob. Parang, yung kabataan ko nung ako'y nababalis. Nung ako'y naiengkanto. Ayan. Yan. Kaya naman. Sasabihin ay, nakuha mo yan kakapalo ng dahon sa daan. Pilig akong pumalo ng dahon sa daan. Nagagalit yung mga maligno. Oo. Kuha ako ng stick. Hindi ka kasi nagtabi po, no? Oo nga, kaya tabi po. Ay, hindi na. Yun, kuha ko ng stick. Tapos gagawin ko. Yan. Sabihin ng mga 20, ano ba naman ito? Ayan, papalakihin kong mo. Ay! Oo nga, yun. Sa mga nuno sa punso. Yung mga sa mga naihi sa nuno sa punso. Oo nga. Papalikihin ko ang inyong. Di ba pag kinapitan daw yung nuno sa punso, nalaki daw yung pinangkapit. Kaya pala madaming lalaking naihi doon at baka daw lumaki.
Kaya pala. Oo, tabi po nuno. Kapag nagtabi po nino, hindi. Ikaw pa rin. Ay, ano ba yan? Pag iniihian na yung mga duwende. Ano ba yan? Ay, nako. Susumpain ko na to. Tapos biglang nagtabi po nuno. Ay, sige. Okay na yun. Parang sinabi, no? Parang sinabi nung duwende na head duwende. Parang sinabi nung empleyadong duwende, ma'am, pa-void po. Ma'am, pa-void po. Nagkano na po siya ng coupon. Pero syempre tayo po depende na po yun sa paniniwala ninyo. Dami natin paniniwala, di ba? At bilang mahal na araw na may mga hinaing ang mga estudyante sa mundo. Oo, lalo na yung mga taga-malalayong estudyante. Yung gusto nila, asynchronous! Yan. Asynchronous! Yes, asynchronous. Kasi, di ba sa panahon ngayon, talagang di ba sa panahon ngayon ay talagang open na ang mga schools natin, universities at mga campuses natin at mga kahit high school ng modular tsaka asynchronous classes. Oo nga, after nung pandemic, saya. Ano bang ibig sabihin ng asynchronous classes? Sobra ako, sabi ko, saya. Ano bang ibig sabihin sa iyong bilang ikaw ay nakaranas ka ba? Nakaranas ka? Umabot ako sa asynchronous. Bilang ikaw estudyante, anong definition mo ng ng asynchronous? Kasi ako nakapagturo ako asynchronous classes na ang simula. Pero bilang estudyante, anong ibig sabihin sa inyo ng asynchronous? Yung may pinapagawang task si mother teacher. Ayun. Oo. Tapos ito ba'y kailangan class kami. Naka-online class. Nag-online class kami. Pero minsan hindi talaga kami minimit. Ay. Bigyan lang talaga kami ng task. Yan. Bigyan lang kami ng task ni ma'am. Asynchronous classes tayo. Minsan nag-online class. Ay, ito ang gagawin ninyo. Tapos, ayan, goodbye class. Ay, thank you, ma'am. Di ba kasi nung college tayo, hindi na gaano kauso ang assignment. Yan. Dahil ang mga estudyante, alam ng mga guro. Ang uso na lang ay suntukan. Alam na lang ng mga estudyante, kasi ang mga teacher, alam nila na pag-assignment ay nagkakuha lang sa internet ang mga bata, tapos pinapasa laang. Hindi naman ginagawa. Kaya nung nabuo yung asynchronous classes, napakaluwag sa amin kasi meron talagang guidelines, tapos meron talagang fina-follow na task yung estudyante. Pero syempre, hindi rin maganda na kasi ang hirap din talaga pag online. Kasi nga, pwedeng maggayahan yung mga estudyante in the meantime, di ba? And that's okay kasi gano'n naman talaga yung format. Pero itong basahin naman natin tong rant nung ating si mother student mental health break and the Holy Week. Yan ang kanyang rant So, I'm hoping that you make a Holy Week for 1 week, please. Oo. This person will go home. It's okay to be asynchronous so the students can go home this weekend. For sure, it's hard to travel, especially when from outside Quezon Province. Uy, totoo to. Alam mo, maraming estudyante, nung ako'y nasa, SLSU. Nasa Lokban. Sa sa DLL. Sa May DLL. mga taga-Alabat Island, taga-Perez, Quezon, Bondok Peninsula. Doon galing yung mga estudyante. Oo. Kaya layo. Muntik ako na masabi yung segment ng isang... Quezon! Yan, meron Quezon. Oo. Pagkakalayo. Patnanungan Island. May taga dun pa. Poland. Polillo Islands. Yan. Meron pa taga Infanta. Isa pa. Yan yung si Ate Ses. Hi, Ate Ses. Taga Infanta. Yan. Oo. Ang daming nating mga estudyante. Pag college na kasi uso na yung mga nagbo-boarding house, yung mga taga-malayo. Pumupunta talaga sila sa mga school na sa tingin nila, yung pinag-aaralan kasi nila, it's either libre or talagang dun yung quality education. Kaya dun sila nag-aaral at nagliliban bayan. Ngayon naman, ang nila ngayon, ang problem nila ngayon kasi pagdating ng Holy Week, pagdating ng mga Wednesday karaniwan kasi Monday, Thursday, Good Friday, tsaka Black Saturday, yan yung mga yan yung holiday talaga. And hindi lang sila ang umuuwi. Sa totoo lang, hindi lang naman yung mga estudyante umuwi. Mga trabahador. Yan, oo. Finally, di ako utal. Yan, sa mga nagwo-work sa Maynila, sa mga nakikinig po sa atin, kung abot man tayo dyan, yung iba kasi ngayon nag-aano na ng leave. Kaso ngayon, lahat pare-para sila ng maiisip. Yung nagli-leave na sila ng Wednesday, tapos aalis sila ng Tuesday. Oo. Kasi actually, ang hirap ng biyahe. Sa understandable naman yan at kitang-kita na ng society natin sa pagdating ng ganyang Holy Week, nag-uuwian ng mga tao. Grabe. Alam mo ba, nung bumiyahe kami, hindi ito Holy Week yung kung gaano lang kahirap ang biyahe, ito'y bagong taon. Sobrang walang bus
Diyan sa Grand Terminal. Oo naman. Oo, paano ba kayo? Tapos kasi gawa ng maraming mga biyahe. Din. Ay, maraming mga biyahero. Pati tapos parang limitado ang biyahe. Oo, limitado. Tapos sobrang dami ng tao sa Grand Terminal. Oo, tapos nag-aantay. Oo, din ginawa namin, nag-jeep kami. Jeep kayo pa saan? Pachaong lang. Chaong. Oo, so galing kami sa Sena, jeep kami ng Pabayan, tapos jeep ulit ng Pacandelaria, tapos jeep ulit ng San Pablo. Skupaw! Kaya ganun din for sure today. At saka standing. Oo, yung iba ngayon na umuuwi, ngayong Monday pa lang. Itong nung batang ito ay last week pa siguro. Oo. And ito understandable naman kasi lalo na ngayon, pwede naman tayo mag-asynchronous classes. Pwede naman. Oo, pwede na tayo magpaano. Actually, thankful ako dun sa school namin, yung tinuturo akong school ngayon. Nag-declare na sila na na pagdating na Tuesday na lang yung last day of classes kasi Wednesday wala yung mga guro may pupuntahan ay. Tapos panigurado. Yung pagdating naman ng Thursday, di wala nang pasok hanggang And sometimes ang ating 'di ba ng mga nakaraang Holy Week, Wednesday half day na. Oo, Wednesday pa lang half day na. Minsan na ako asar na asar doon kasi yung klase ko panghapon. Tapos papasok ako ng umaga. Umaga, di wala na, uwi na. Sabi ko, matuwi na. Pero okay lang kasi nga, para sa lahat naman yung. Oo. Pero yun nga, ito nga, ba't di pala ito naisip? Ng mga universities? Kasi, sana. Kasi ngayon naman, nagkaroon na tayo ng avenue for more learning platforms. Pero nangyari naman, nung nag-face-to-face na, inatsipwera na ulit itong online. Ayan, parang, naging commentary. Ay, sa kapatid ko hindi. Nag-online class pa rin sa from time to time. Very good. Oo. Saka siya, SLSU. Yan, very Kaya good. minsan na tinatanong ko siya, papasok ka ba? Hindi online class kami. Yan, maigi naman. Kaya ang problema naman niya, ito hindi maintindihan. May time na nasa biyahe na siya, saka nag-a-announce. Asynchronous po tayo. Ay di maya-maya, nasa bahay na ulit yung kapatid ko. Puro rant sa chat. Naman, sa mga guru naman po, magsasabi po tayo kagad. Hindi ito kasi, ito rin ang ko din. Ito ay ko sa mga guru. Ito yung hindi ko gusto. Kasi ako naging guru din ako. Pero iniisip ko yung sitwasyon din ng mga estudyante ko. Hindi ako mag-a-announce ng biglaan na asynchronous po tayo. Lalo na't alam ko na may mga estudyante akong babiyahe. Oo, tama. Kasi ang mangyayari, nandyan na sila. Oo, andun na. At saka lalo tapos na saka ka lang mag-a-announce. Oo. Kaya yung kapatid ko, Tayabas Lukban. Oo. So, nasa nasa Barangay Baguio. Saka nag-announce na asynchronous. Yung uwi siya. Di ba kayo pa naman ay malayo din sa Hindi po sila yung yung malapit po sa daang Palukban. Malayo pa po sila sa Tayabas. Yes, lalo na at ngayon hindi na nadaan ang jeep dun sa gitna. Oo, doon na sila dumadaan sa bypass. Oo. Kaya napakahirap ng daan. Kaya po sa mga sa mga guru din po at sa mga mga universities, itong mga ganitong mga bagay sana po ma-announce in advance. Yan. Kasi yung ibang mga guru power trip hindi, decision na kung kailan kung gusto. Nako, sino po ang naging mature po diyan? Ano po? Yan. Pero sana nga ito'y matupad. Pero feeling ko kalagitnaan ng week ito mangyayari. Siguro mga Wednesday ito mangyayari. Tingnan natin kung anong Hari nawa. Oo. At sana naman yung mga plano ng mga estudyanteng ito ay maging maayos sa sa mga Holy Week. Feeling ko kasi yung iba sa atin ay it's either talaga ginugunita. Oo, yung iba nagninilay, yung iba ay nakiki po sa kanilang mga simbahan kung mayroon man silang nagpapasyon. Ay yung iba naman po ay kahit alimbawa, kahit Katoliko din naman o hindi, ay nag-outing kasi ito na lang yung time nila kasi ito yung mahabang holiday. Ito yung time nila para to spend with family. Time. Yes. Kaya ngayon nag-outing. Sabi nga nung paring na nagsimba ako nung Palm Sunday sa Luciana. Ang basa ko pa nung una ay sabi ko, parang itong yung sa US, Louisiana. Louisiana. Oo, yung Luciana. Ay, yun, doon kami nag-Palm Sunday. And, Subo, ang hirap ng daan doon Oo, yun. Oo nga. Yan, pero okay lang, nakapagsimba kami. Sabi ng pari sa kanyang homilya, ito yung mga panahon, ito yung simula na ng Holy Week, sabi niya gayon. At okay lang daw na mag-outing, ganyan. Basta tandaan ang mga pagninilay na ginagawa natin at yung okasyon na sineselebrate natin. Tama. Huwag nating i-take for granted yun. And be respectful naman din sa mga taong iba ang relihiyon. Yan ang sinabi niya kasi hindi porket sineselebrate ng Pilipinas, hindi naman sineselebrate, ginugunita ng Pilipinas ang Holy Week. Ay huwag na kayong magmaasim sa mga ibang relihiyon. Baka yung iba sa inyo ang kakapal ng mga
bunganga. Yan. Baka may masabi kayong masama sa ibang mga reliyon. Masama po yun. Yeah, like over naman sa talk. Oo. Dapat po tayo respectful. Tayo nire-respeto rin ng ibang reliyon. Baka, minakinig kasi ako. Sabi ng mga tao, yan, outing ng outing. Ayan, mga nakikiganyan sa, ay okasyon to ng Katoliko. Ganyan, yung mga salitang yan, masama po yun. Yan, kayo po mismo nakakasala. Yan. Dapat ay irespeto. Kung trip nila yun, papakin nyo ba? Hindi tayo magkakatulad ng paniniwala na sana alamin muna natin kung ano ang kanilang relihiyon. Yan. Na sana hindi tayo Pati ang paggugunita po nitong Holy Week ay nasa sa ating mga sarili. Yan. Hindi po yan ini-impose sa ibang tao. Maano kung yung kapitbahay mo ay Katoliko pero hindi napunta ng sa Holy Week. Tama. Wala po kayong pakialam doon. Tama. Na sana hindi tayo nandiyo-judge ngayong Holy Week. Yes! Pati itong na sana tayo ay maging mabuting Katoliko. Saan mo ba nakuha yung trend na yan? Secret. Tipong nagawa mo rin yan kay Judge. Pero yun na nga, diba? Pero sana itong nasana? Hoy, na-try ko na yung sa Pakil. Sa Pakil? Oo. Binless nung pare yung swimming pool. Oo. Actually. Oo, tapos nag-swimming kayo doon. Tapos merong submarine akong nakitang lumutang. Yung mga tao pa naman ay sinasalop yung tubig doon. Tapos inuuwi. Hoy, grabe. Kasi holy water na yun eh. Alam mo ba? Sobrang daming tao. Ako'y na-stress. Akala ko ako'y nawawala na. Ang kasama ko doon ay lola ko. Binless yung pool ni pati yung fountain. Ayan. Tapos swimming lahat. Kami nagsiswimming din kami doon. Tapos submarine. Pero yung submarine na yun, blessed din yun. Pero nakapunta kayo doon sa Pakil. Speaking of Pakil, nanggaling lang kami kahapon. Ay, nakapunta kayo doon sa taas doon, yung 3 krus doon. Oo. Pero bata pa ako, hindi ko tanda. Meron dong Kasi ayoko na maulit kasi ang daming tao. Ganun talaga, daming nananalangin ng mga time na yun. Yun ay, linggo ng pagkabuhay yun Grabe. Alam mo ba kung anong oras kami naglakad? Ewan ko, siguro hating gabi na. Yun, hanggang sa umaga. Kasi yun ay, sa lubong. Tapos maiiyak na ako kasi ang tarik. Tapos ay kung sa Lukban ay yung buhusan ay sa Laguna iyon. Nga. Ay, buhusan na naman. Buhusan din sa linggo. Darating na linggo ng pagkabuhay. Yan. Sana po tayo ay relax lang sa buhusan. Relax lang sa buhusan. Yung iba kasi ginagawa itong time para mag-inom, Pero okay lang yun. Kumbaga, sabi nila, alamin nyo muna yung okasyon bago kayo magagayon. Siya, festival na kasi siya sa Lukban. Nangyayari na ay parang hindi na siya yung linggo ng pagkabuhay, talagang naging festival na. Ang kaya po nagbabasaan kasi po yun ay kay San Isidro. Kay San Isidro po yun. Buhos sila. Ayun, di masaya. Alam mo ba, ang daming naging judgmental sa Lukban noon. Bakit? Kasi daw nagsasayang ng tubig. Ay, Diyos ko po. Magsasay ng tubig, magkano? Hindi tubig sa Lukban. Hindi. Sa mga limited ang tubig doon. Sa mga hindi po nakakaalam doon, ang tubig po doon sa isang buwan ay 45 pesos lang. May dapat ka 10 piso. Kasi nga yun unlimited ang tubig nila. Galing yun sa doon sa bundok. Kaya pati ang binabayaran lang doon ay maintenance ng ng lugar. Sana all. Malinis kasi tubig po doon. At yun po, kung yung iba man po lugar ay ganun nga po na dahil sa nagsasayang daw po ng tubig. Huwag po kayong mag-alala at hindi po nyo lugar yun. At saka hindi siya nasasayang, diretso sa irrigation. Pati, yung sa Lukban kasi, pati yung mga kanal, awan ko lang ngayon pero dati naman nung ako'y nag-aaral, ang kanal doon sobrang linaw. Sobrang sobrang linaw ng tubig, pwede kang maligo sa totoo lang. Kasi ganun nga. Sa irrigation doon, sa may Palola. Yan. Doon din po diretso yun sa mga palayan po din doon. Doon po diretso yung mga basang yan. Busan tayo! Sa mga magbubusan po, ingat po dyan Drink moderately. Yan. To the fire, drink moderately. Pati yung mga kadamitan po natin, mag-ingat po tayo sa mga manyakis. Tama. Napapatagay ako. Ay, joke lang! Yan. Tapos, ang hirap umuwi. Yun lang po. Talagang kahit ano pong araw sa Holy Week ay mahirap talaga umuwi. Yung mga mag-aalay lakad ngayong Thursday. Yes. Yan. Mag-aalay lakad yun. Sa Lukban po ay nag-a-announce naman po kung po ang ang sakayan. At huwag po magsiksikan, yung tipong nag-aalay lakad pero kung makapang tao sa jeep, yung makipag-unahan, talagang
kasi talaga uwing-uwi na talaga Oo, sila. yung mga tao, kung makipagbakbakan dun sa kung tayo po talaga ay talaga nagninilay, dapat po tayo ay nasa ayos po sa gayon. Oo, tama. Talagang dapat po. Pero sana kung ano naman kasi taas ang tourism ng Lukban, sana po i-facilitate nila ng maayos yun. Sa transportation. Oo, kasi ang nangyayari. Oo. Tapos, yung iba pa ay nagtataas ng presyo. Ayun, lalo na yung mga tricycle. Nananamantala. 200 pesos. Ay, yan. naman yung 200. Okay, sakto yung 200. Yung iba pala, yung buti yung sakyan namin mabait. Oo, talaga. Kasi yung iba nananamantala. Kaya ito po, para din po sa mga estudyanteng uuwi din. Yung iba kasi, kami pag nung nag-aaral kami doon sa Lukban, nauwi kami ay linggo. Yung buhusan mismo. And sometimes, nakakatuwa naman ng mga Lukbanin. May iba po doong mga tao na yung iba ha. Kasi yung ibang tao tingnan babasa regardless kung anong suot mo. Pero pag nakita ng mga tao doon, ikay nakabag, ikay nakapantalon. Hindi kagaya doon sa San Juan na nambabasa lang kahit kanino. Hindi, doon sa sa Lukban, pag nakita ka nilang nakaayos ka. Hindi ka nila, pag kayo nakapustura, hindi ka babasahin. Hindi ka babasahin. Tsaka may time doon nagsasabi sila, twice lang ako nagpunta doon. May mga nagtatanong nga yung babasahin pa lang. Ma'am, ikaw ba gagawin mo na? Tapos Okay ba? Oo. Pero, may papasok sa papasok sa trabaho, may gumagano. Oo, meron pati na yung iba lasing na ba, hindi na control. Oo. Natutuwa ako dun sa ibang mga tao pag nakita nilang halimbawa ay nabasa nila by accident. Tapos ay uuwi pa, di suring-suri sila. Talagang ihahatid nila. Oo, ganun nga talagang mabubuting tao. Pati lalo na dati, nung hindi pa nasa gitna ang talagang parang party ng buhusan, pwede kang aakitin ka ng mga tao, nakita ka nasa labas, akiting ka kumain. Uy, pasok ka dito. Ay, hindi ko po kayo kilala. Wala kaming pakialam. Kumain ka dito. Oo, ganun nga. Kaya naging talagang festival na siya. Simula sa linggo ng pagkabuhay, naging isang festival. Oo. Pero ako hindi ako mahilig sa ganyan. Ako nasa bahay lang. Kaya siguro yung ibang mga estudyante ayaw umuwi kapag Holy Week. Hindi abutan natin hanggang buhusan. Oo. Ang hirap din bumiyahe kasi merong mga batang nambabasa galing sa kanal yung tubig. Ay, oo nga. Huwag po ganun ha. Bad mga po bata, mga bata. Pero yung mga matatanda naman ay talagang grabe galing pa sa pool. At least yung mga jeep ngayon ay kulong na. Yung may sarado na yung talaga. Modern jeep na. Tama. Ay, si Via Maanyo may comment sa atin. Ito na yung live nila, Mother. Yung hinihintay mo. Ay, wow, Via Maanyo. Salamat naman po sa iyong mother. Tapos sabi niya, sana all wala nang pasok this weekend. Charis, gusto mo wala na rin kayong pasok? Oo. Nagtaray. Hello din po, Ma'am Vivian Amorin. Hello po. Magandang parang si Via gusto niya wala nang pasok. Oo. Ikaw ba ay magninilay? Calling to DLL. Ikaw ay magninilay, ay pakitaan mo kami ng litrato na ikaw ay nagninilay. Yes. Nagpapasyon ka dapat. Pakitaan mo kami na ikinagbabasa ng isang libro ng pasyon. Yan. Kasi DJ Bugs po. DJ Bugs po, memorya po yung pasyon. Nagpapasyon po siya ng lola niya dati. Oo. Naku, kurot ako ng lola ko kapag hindi ako nagpapasyon. Oo. Ganon. Lahat ng tono po ng pasyon, alam po ni DJ Bugs. Alam ko lahat. Bata pa lang ako, nagpapasyon na ako. Pero kami, passion ko. Yung pamilya namin, kahit kami Katoliko, yung lola ko, yung mga lola side ko, hindi kami naggaganyan. Pero nakikisali kami. Oo, join. Yung may kapitbahay kami, gusto lang ng lola kong tsumika sa kapitbahay. Di, upo muna doon, pagpagod na. Tsaka kapag pumapasyon ka sa ibang bahay, busog ka pag uwi. Oo. Pag ikaw ay wala ng ulam sa bahay, ito guys, tips. Magpasyon ka. Tips ngayong Holy Week. Kung ikaw ay wala pang sweldo, wala ng pera, pumunta ka sa kapitbahay na magpasyon ka nun at busog ka. May take out ka pa, promise. Uy, kumari! May take out ka pa. Oo, may take out na busog ka pa. Barangay mismo ang nag-organize. Nakakatuwa naman. Kaya pero balikan natin nung batang ito. Sana nga ay matupad na. Pero simula na ngayong week. Oo. Sana ba Tama. At kung hindi ka naman makauwi, wala ka ng allowance, pumunta ka sa kapitbahay mang nagpapasyon. Oo, baka ikay makaligtas ng isang linggo. Busog ka. Oo. Kaya naman, maraming salamat po sa mga nakinig po sa atin ngayon. Tanghali, 12:30 na. Magbabalik po kami. Yan. Kaya nga, magbabalik po si Kuya Carl. Si Kuya Carl, yan. Ako po ang inyong ultimate kuya para sa ating programa mamaya. Oo, yan. Pero kung ikaw ay mamamahay naman, ingat-ingat at baka ikay magayuma.
Oo. Nakasama ninyo ang inyong DJ na fashionista, Kuwela at Pailamin ka. At ang inyong ultimate kuya na si Kuya Carl. Dito sa isa siyang pinipila ang saya. 96.7 Destiny Radio. Saya lang.